What's up mga boss? Kumusta kayong lahat? Ngayong araw na to ay mag-convert naman tayo ng CDI sa ating Krypton G. Ito kasing Krypton G na to mga boss ay sira yung CDI niya. Yung CDI nito ayaw tumigil na mag-discharge. So kumbaga yung current ng CDI niya ay palaging pumapalo dito sa ignition coil. Ang nangyayari, kahit hindi na siya umaandar, ay nangunguryente pa rin ito. So nagkakaroon ng problema dito sa CDI. So actually, yung CDI niya ay tinanggal ko na. Ito yung CDI niya. So ang problema lang nito mga boss ay napakamahal ng CDI ng Krypton Z. So ngayon ang ginawa ko, papalitan natin ng CDI. Gamit natin ay yung pang XRM to 5. So ito 5 wires siya mga boss, 5 wires. Ito 4 wire lang to. So ito DC pa rin ito, DC, so meaning direct current. Ito DC rin to, direct current, kasi nga lang 4 wire lang siya o 4 pin. Ang pinagkaiba lang dito mga boss ay kaya nagkaroon siya ng 5 wire dahil dito sa ating pulser. So itong white at saka yung red, ito yung pulser trigger niya. Walang negative na connection doon sa kanyang pulser. Dito lang sa ating CDI nagkaroon ng trigger. Kaya halimbawa nagka-trouble yung CDI natin, palaging nagsusupply yung ating pulser at dito siya pumapasok sa ating CDI. So ang nangyayari, unlimited na naging supply yung current niya. So yun, papalitan natin para aandar siya, dahil hindi siya aandar kapag ganun. Kailangan niyang putulin yung spark para aandar siya ng matino or aandar siya. So pagkita ko sa inyo, so gamit lang natin ito tsaka yung socket nya. So ito na yung CDI natin mga boss, at yung ating socket, no, CDI socket. So gagawin natin dito mga boss, para maikabit natin to, syempre i-trace natin yung connection ng ating bawat CDI. So itong socket na to 5 wires to, pero 4 pin lang to. Yan, 4 lang yung paan dito. So ngayon ikabit natin tong socket. So dito tayo. So tignan natin yung bawat CDI, yung wiring connection nya. So ito yung orange wire dito sa ating Krypton G ay sa ignition coil. Ito, tapos negative, positive ng pulsar, negative ng pulsar. Ito yung after ignition, magkakaroon lang to ng current kapag in-on yung susi. So yun ang susundin natin. So itong white wire at saka yung black, pagsamahin na natin. So dito tayo sa kanyang connection. So ito na yung connection nya. So yung white at saka yung black ay pagsamahin natin. Yan, sama na. Okay. Ito yung after ignition, at ito yung ating ignition coil. So ito, baka sabihin nyo hindi ito galing sa ignition pulsar natin. So ikot tayo sa kabila, tingnan natin. So ito yung wire nya mga boss. Ito yellow at saka white sa ano to, yung kaniyang light coil at saka yung charging. Yung black ground ito ng dalawa na to, ground.
Ito yung sa pulsar natin, yung white at saka yung red. Yun, papunta yun doon sa ating CDI. Okay? So para natin malaman na ito yung ating supply ng ating after ignition. So lapit natin. So para malaman natin na ito talaga yung after ignition natin, gagamit tayo ng test light. So test light natin, ilagay natin sa negative, at yung dulo nito ay itapat natin dito sa ating wire. So i-on natin yung susi. Yun. So yan yung ating after ignition. So off natin yung susi. Okay. Ngayon, ito namang CDI natin mga boss. Yung CDI naman natin ng XRM125. Hanapin natin yung supply. So supply natin. So ito mga boss, positive, negative, ignition coil at pulsar. So para hindi tayo malito, tatanggalin natin tong wire at tatanggalin natin tong green wire para apat na lang yung matira. So gamit lang tayo ng pantusok at tutusukin natin dito. Ano? Yun. At mahuhugot na natin to. So yun, hugot na natin. Dalawa na lang. Yun. Yan. So ngayon, sikwatin natin pabalik yung kanyang lock para maikabit natin ulit. Yun. Yan. So ngayon ikabit na natin. Yan. So i-plaster lang natin. So ito yung ground. So kabit natin tong green dito sa ating socket. So yun. Ganyan. Yun. Yan. Tapos ito yung kabit natin yung ground. Tapos yung positive, yung pula. Yun. Tapos yung ignition coil. So lagay natin tong black with white stripe. So tandaan nyo na lang mga boss kung ano yung mga wiring doon, at ang importante dito kayo magbase sa CDI kung ano yung mga naka-indicate na connection dyan sa kanyang pin, yung paa nya. Yun ang susundan nyo. Kahit anong kulay pa yan, may babalik nyo yan, basta marunong na kayo tumingin sa diagram ng CDI. So ito pinaplaster ko lang para hindi kayo malito. So yun, kabitan natin lahat. Ngayon ang gagawin natin ay balatan natin. So balatan natin.
madali lang to mga boss. Hindi to mahirap, madali lang din tong sundan. Basta importante sundan nyo lang yung naka-indicate na connection ng mga paa ng ating CDI para hindi kayo malito. So ngayon, kabit na natin tong ignition coil. Ito yung ignition coil nya. So kabit natin ignition coil. Pulsar. So ito yung pulsar natin, red pulsar. Yung ating after ignition brown wire, kabit natin sa red wire ng CDI. At yung ground natin is yung green, kabit natin dito sa dalawang wire na pinag isa natin, yung pulsar ground at yung body ground. At balutan natin para hindi sila magkadikit-dikit. Halimbawa ginawa natin, hindi masisira yung fuse natin. Ito siya mga boss, kahit anong CDI pa ikabit nyo pwede, basta DC CDI, DC CDI rin ikabit nyo. Kung sakaling AC CDI, AC CDI din ang ikakabit niyo. Kasi maraming motor na AC, marami din motor na DC. DC direct current, yung AC alternating current. So yun yung mga gumagamit ng source coil. Halimbawa hindi pa kayo sure sa mga connection nyo, wag nyo munang tipan lahat. Ang importante itip nyo yung positive at saka yung negative para hindi mo sila magkadikit. Kasi yung CDI kahit mabaliktad nyo pa yung supply at saka yung ground, hindi naman nasisira yun. Yan. So ngayon, para malaman natin kung goods na ba siya, andar ba siya, so try natin i-crank. So ito yung ignition coil yung mga boss. So putol siya, masira yung kanyang connection dito. So dinugtungan ko lang siya ng wire papuntang spark plug. So ang ginamit na din itong carburetor ay sa XRM125. So galing pa ito sa ibang barangay. So dinala sa akin dahil hindi na nila napaandar. Ang problema noon nito ay carb at ayaw na din umandar. So tinignan namin yung makina. So mayroong problema sa kanyang timing, sa kanyang cam. Siguro nabaliktad ng mekaniko na gumawa. So binalik namin at binilhan ng bagong carburetor na pang XRM125. So itong ESV, tatanggalin ko pa ito. So panghuli na yan, papaandarin muna natin to dahil matagal na to dito sa akin, hindi ko lang naasikaso dahil sobrang busy ko. So ngayon paandarin na natin. Sana may gasolina pa ito. So trace muna pala natin kung mayroon ba siyang spark. So spark, tingnan natin. So meron. Ayun. So may spark siya. So ibig sabihin tama yung ginawa natin. So kabit lang natin to at
yatang gasolina. Pa. Yun. Yan siya mga boss, umandar na. Yun. So, kita natin yung ginawa natin. Ito yung CDI na bago niya, no? CDI ng XRM 125. Explain ko sa inyo mga boss, kung hindi natin lagyan ng ground, halimbawa yung pulsar trigger natin ay hindi natin kinabit yung white wire, hindi aandar yon dahil wala siyang kumbaga kabiyak, wala siyang negative. So kailangan natin ikabit sa negative yung kabiyak ng wire na ito doon sa ating pulsar. Hindi siya kagaya ng mga XRM 125 na yung negative ng pulsar ay nandun na nakakabit doon mismo sa may stator. So may bolt doon sa ilalim na kinakabitan ng isang buong negative, yung ground ng coil at saka yung pulsar, pinagsama lang yun. Ito wala, kakaiba kasi itong mga Krypton Z, mga Krypton R, basta mga Krypton, iba yung ano niya, iba yung CDI niya, hindi kagaya ng mga XRM. Kasi iba-iba yung mga brand ng motor, iba-iba din yung mga wiring connection niya. So pero same function lang din, basta marunong kang gumawa ng mga wiring at hindi ka malilito sa anumang mga kulay nun. Saka yung importante lang doon mga boss ay alam mo kung ano yung mga function ng mga wiring dito sa ating CDI na ikakabit at yung stock na CDI na papalitan natin, dahil yan ang pinaka-importante. So napaandar na natin, so ibabalutin na lang natin to para maitakip na at matawagan na yung customer na tapos na yung motor. Yep. Andarin mo natin ulit. So, yun. So itong CDI natin mga boss, gagamitan na lang natin ng cable tie kasi walang walang holder.
Yun. Yun. Ito pala yung fuse niya mga boss, improvised na rin. Improvised fuse. Walang fuse box eh. Kaya yan lang muna. Pabilhan ko na lang to sa may-ari ng fuse box. Yun. Tapos ito na siya mga boss. Yun. Yun. So, salamat sa panonood mga boss. At sana ay may nakukuha kayong kunting idea kung paano magpalit ng CDI. Kasi mas maganda yung share natin yung ating nalalaman kaysa tinatago natin. Hindi naman natin madadala to sa habang buhay. So habang buhay tayo, nandito pa yung pag-iisip natin, yung bigay ni Lord. So pwede natin i-share at huwag natin ipagdamot. So yun lang mga boss. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell button para lagi kayong ma-notify sa susunod ko pang mga video upload mga boss. Maraming salamat mga boss. Shoutout time tayo mga boss. Lisandro Cachula de la Cruz from Palawan, Kinijan Aragusa Canilaw, John Kevin Bruce from Oriental Mindoro, George Villanueva, Ralph Joseph Rosales from Samal, Peros Gaming, Vivencio Barbusa Jr. from Capiz, Marjon Lucernas, Batang Zin from Cebu, Melgar Melchor from Lapu-Lapu, Cebu, Norwin Lambuhon, Avril Blantucas, Laymark J. Antalan ng Raider GPH, Lee Rabi Santos, Alexis Valdez, Franco Bautista from Calintaan Occidental Mindoro, Marlon Bautista from Cavite, Samuel J. Bauzon from Pangasinan, Runel Burita from Bicol. So yun lang muna mga boss. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.